Yun lang po. Kaya yung mga kapatid na ayun, yung mga gusto kong pag-inis, PM is mga kapatid, ngayong 2024, ano nga ba ang ating plano sa ating buhay? So malamang meron na po tayong kanya-kanyang goal o achievements na nais natin makamit ngayong 2024. Isa na po siguro dito ang magkaroon ng magandang trabaho ngayong 2024. Maging mabait na ngayong 2024. Mag-iipon na ngayong 2024. At magka-quiet time na ako every day ngayong 2024. Magpapataba na ako ngayong 2024. Magdadayat na ako ngayong 2024. At marami pa po iba. Mga kapatid, ngayong 2024, sa paanong paraan po ba natin gagamitin ang ating oras sa pang-araw-araw nating buhay? Ito po ay gagamitin natin sa mga mabuting bagay o di kaya naman sa mga walang kabuluhang bagay. Mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, kung hindi pa ako Christian, ang routine po ng buhay ko ay talagang masasabi ko kung napakasalimuot. Nauubos po ang oras ko sa mga walang kwentang bagay lamang. Hindi po ako nakapagdasal o nakakalapit lamang po ako kay God tuwing may problema. Madalas po akong nag-iinom at inuumaga na po ako ng uwi. Sugarol din po ako. Mahilig po ako tumaya sa loto, sa wete. At nalulong din po ako sa online gambling, like yung online sa akong dati. Inaabot po ako ng umaga sa pag-online sa akong dati. At doon po nauubos ang oras ko sa maghapon nung hindi pa ako Christian. Masalimuot, madilim, at walang pagtutunguhan. Ang pamagat po ng aking mensahe sa gabi nito ay kahalagahan ng oras. Sabay mo na. Kahalagahan ng oras. Buksan natin ang ating Biblia sa Aklat ng Efeso. Ang Aklat ng Efeso ay pinaniniwalaan na naisulat noong AD 60 hanggang 62. Bagaman may ilang mga eskola ang naniniwala na maaari na isulat ito ilang dekada pa. Ito ay isang liham para sa mga unang Kristiyanong mananampalataya sa Efeso. Nanoy isang pangunahing sentro ng kalakalan, pampolitika, at intelihensiyang lugar na kung ano ngayon ay modernong Turkey. Karamihan sa mga tao sa Efeso sa panahon iyon ay mga pagano. Si Pablo ang nagdala ng mabuting balita sa Efeso at ginawang sentro ng Ebanghelyo ang lungsod sa loob ng ilang taon. Naniniwala ang mga eskola na batay sa pagpanahon at pagsulat at ilang sanggunian sa teksto tulad sa pagtawag sa kanyang sarili na isang sugo na nakakadena na mababasa natin sa Ephesians chapter 6 verse 20 na si Pablo ay nakabilanggo sa Roma nang isulat ang liham nito. Buksan po natin ang ating Bible sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16 o sa Efeso kapitulo 5 versikulo 15 hanggang 16. Basahin ko. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at itulad ng mga mamang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Mga kapatid, ay sa versikulo na ating binasa, binigyan din dito ang kahalagahan ng pagiging matalino sa pagpapamahagi ng ating oras at paggamit ng bawat pagkakataon, lalo na sa isang mundong puno ng distraction at mga hamon. Ang bersikulong ito ay naglalayong tinituro sa atin ang kahalagahan ng wastong paggamit ng oras, pagpili ng tamang direksyon sa buhay, at pagiging maingat sa hakbang ng ating ginagawa.
Ang unang punto ko po sa mensahe nito ay mamuhay bilang isang matalino. Sa Ephesians chapter 5, verse 15, na nagsasabi, "Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng mga matalino at di tulad ng mga mamang." Pinapaalala po sa atin sa versikulong ating binasa ang kahalagahan ng karunungan sa pagpili ng tamang landas at paggawa ng mga desisyon na may pangmatagalan na kabutihan. Nais ko lamang pong ibahagi ang kwento namin ni Joan kung paano namin pinili ang tamang landas at kung paano kami gumawa ng desisyon para alamin at kilalanin si Jesus. Ito po yung simula kung paano kami napunta sa ICOC East Pasig. Noong 2022, kami po ni Joan ay naghahanap ng simbahan na pwedeng magbinyag kay Kids. Ang unang pinuntahan ko po na simbahan ay ang simbahan na malapit sa amin sa Pinagbuhatan, ang San Lorenzo Catholic Church. Pero nung nag-inquire po ako, pagtanong ko po ron ay hindi na po sila nagbibinyag ng araw ng linggo. Kaso parang inisip ko po kasi noon na mas gusto sana namin binyagan si Kids ng araw ng linggo para naman po may mga bisita na pupunta. So, tinuro po ako sa isang simbahan na malaki dito sa May Kapasigan. Katoliko rin po ito. At doon daw po kasi ay nagbibinyag ng araw ng linggo. So, naisip ko po kasi kaya hindi ko pinintahan, parang nalalayuan po kasi ako. So, meron din pong Christian church na malapit sa bahay namin. Pero nung nagpunta po ako ron at nag-inquire, ang kailangan daw po muna namin ay magpakasal ni Joan. Kasi yun daw po ang role ng kanilang simbahan bago magbinyag ng isang bata. So, tunay talaga na may plano si God, no? Dahil sa araw na yun po ay nag-chat si Russell sa akin para imbitahan kami sa Sunday service nila dito sa ICOC East Pasig. At timing naman po na day off ni Joan ng araw na yun. At nakapagsimba kami dito sa simbahan po ng ICOC East Pasig. Pero ang pinakapakay lang talaga namin is maghanap ng pastor na pwedeng magpinyagin. At doon ko po nakilala si Kuya Ber. Pastor Ber! So, yun po, doon po nagsimula ang lahat, no? At hanggang sa inimbitahan naman ni Kuya Ber na mag-study ng Bible. Hanggang sa nagtuloy-tuloy at napautismuhan kami ni Joan ng sabay noong August 31, 2020. Kasabay din po ng ilan namin sa araw na yun. So, dahil nalaman namin ang plano ng Diyos, nagdesisyon kami na maging matalino sa aming pangarap sa buhay. At nagdesisyon kami na sumunod kay Jesus. Hindi namin nahayang natili sa marumi at mangmang na pamumuhay, kung saan walang kabutihan ang maaaring naidulot sa aming pamilya. Dito nakita ko, mga kapatid, ang Diyos ay hindi ka hahayaang mapunta sa alam niyang hindi ka mapapabuti. Kung isipin ko, kung yung unang simbahan na nilapitan ko ay nagbibinyag ng araw ng linggo, malamang wala po kami ngayon dito. At patuloy pa rin ako sa mga kalokohan ko sa buhay. At ang pinakamasakit, ang relasyon namin ni Joan ay hindi pa naitama. Alam niyo, mga kapatid, naniniwala po ako na sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay hindi po nagkakataon lang. Kundi talagang nakaplano. Ang lahat ay lalo talaga ni God na hindi mabinyagan si Liz sa Katoliko o sa ibang simbahan na nilapitan ko. Talagang inilaan ni God na pupunta kami dito sa ICOC East Pasig. Amen. Amen. At ngayon Kristiyano na rin po ako, ay nakapagbigay na po ako ng oras kay God. Hindi man po ako araw-araw nakakapag-quiet time, aminala naman po ako doon. Pero nakakapagdasal na po ako gabi-gabi na hindi naman po nangyayari o hindi ko naman po nagagawa sa aking buhay dati. Ako bilang isang young Christian ay patuloy na lumalaban bilang isang hindi man ang kalalim pa ang conviction ko at faithfulness ko sa buhay ko, ay nandito pa rin po ako sa simbahan. Ang nabuti. Come on, bro! Awesome, bro!
pangalawang punto ko po ay kahalagahan ng oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ayon sa mga Kapitulo 5, versikulo 16 na nagsasabi, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Mga kapatid, nais ko lamang po mag-share itong isang amazing highlights ng isang movie na napanood ko. Panoorin po muna natin. Makikita natin doon sa pinanood natin. Talagang napakahalaga po ng oras para sa kanila. Dahil kung pinanganak ka lamang na mahirap, mabilis kang mamatay. Maiksi lamang yung buhay mo dito sa mundo. Siguro, ang gagawin mo lamang, enjoyin at gumawa ng mga mabuting bagay. Kasi limitado lamang yung oras mo dito sa mundo dito. Pero kung ikaw ay pinanganak naman na mayaman, mabubuhay ka ng napakahabang panahon. Sabi nga po sa Mahangaral, buksan po natin ating Bible, sa Mahangaral 3, verse 1 to 8, na nagsasabi, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatay. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdidiwa. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalali. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagkatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bersikulo na ating binasa, mapapansin natin na 28 binanggit na nagsulat ng Mahangaral ang salitang panahon. Masasabi natin na binigyang diin na nagsulat ng mga bersikulong ito na may takdang oras para sa lahat ng bagay. Ang bawat pangyayari sa buhay ng tao, maging maganda man o hindi, ay may layunin at may oras na nakatadhana. Mga kapatid, kung iisipin natin, sa katulad sa napanood nating video kanina, paano kaya kung gano'n yung buhay natin ngayon? Nabubuhay tayo sa oras lamang. At kung gagawa ka ng mabubuting bagay at magpagsisibahan mo si God ng buong puso, ay madadagdagan yung oras mo sa mundong ito. Paano naman po kaya kung sa bawat paggawa mo ng hindi maganda at mga kasalanan na gawa-gawa mo sa buhay mo, ay mababawasan ang oras mo na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Kung ganito po kaya mga kapatid, buhay ka pa kaya kayo? Humihinga ka
kaya sa mga oras na ito o nag-aaga buhay na? Sa pagtatapos po, brothers and sisters, ngayong 2024, ito na ang tamang oras o panahon para baguhin ang ating buhay. At ngayong 2024, sa paanong paraan po ba natin igugugol ang oras na dadaan sa ating buhay? Gagamitin ba natin ito sa mga kalokohang pinagdaanan na natin? Mga nakaraang mga bagay na alam natin walang kapakinabangan at maglalayo sa atin sa Diyos. O itutuon natin ito sa mga mabuting gawain at bibigyang oras ang ating Diyos sa ating buhay. Maraming pong salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayo naman natin.